Yeah boy, Kani Joe ulit nagbabalik para sa another tier list video mga Lodi Boy, no? So ngayon guys, ang gagawin natin is ranking natin lahat ng mga action movies na para mga ala John Wick ang galawan mga idol. Yung mga tipong mga pang one man army ba? No, yung kahit mag-isa lang siya, walang problema mga idol, kahit gaano pa karami yung mga kalaban, pitas-pitas yung mga yan mga idol, basta badassery lang talaga ang puhunan mga Lodi Boy, no? So ngayon guys, kinapakapa ko na yung isip ko sa lahat ng mga action movies na napanood ko. I think ito na yung mga yon mga Lodi Boy, no? So hindi ko alam kung kulang to. So i-comment nyo na lang mga Lodi Boy kung kulang to or kung may hindi ako na-include dito. So ito na lahat yon mga Lodi Boy, yung sa lahat ng mga napanood ko. So gawa na natin ang ranking to mga to Lodi Boy, no? So ito guys, start natin dito sa pinaka-iconic sa lahat. Ito guys, John Wick, no? Ang magiging ranking ko dito guys is 1 to 4 na. So, isahang rankingan na to mga Lodi Boy. So, itong John Wick guys, ang pinaka the best at sikat sa lahat, no? So, diretso na to sa S tier mga Lodi Boy, no? No question ask na yan. Kasi kapag hindi ko nilagay sa S tier yan, feeling ko magulo na tong ano natin, no? Tong tier list video natin. So, pang S tier talaga yan guys. Yan yung pinaka-complete badass talaga sa mga ganitong klaseng category ng action movies, no? So, next na natin mga Lodi Boy is The Gray Man. So, napanood ko din to sa Netflix. Napakalupit din ito. Actually, mga twice ko na yata napanood to mga Lodi Boy. So, napakalupit dun sa train scene niya. So, sobrang astig mga idol. So, ang magiging ranking ko siguro dito is mga nasa 8 tier. Okay. Astig ang galawan, no? Next is Sisu. Ito naman mga Lodi Boy is ito na siguro yung may pinakamataas na pain tolerance sa lahat ng mga nandito mga idol. Itong mga ira-ranking natin para sa akin. Kasi isipin nyo mga Lodi Boy, no? Matanda na si Sisu. Ngayon mga idol, dumating pa dun sa point na nasabugan siya ng landmine. Tapos pinagbabaril pa yan mga idol. Tapos ang nangyari pa mga idol, nasunog pa yan ng buhay. Tapos mga Lodi Boy, ang nangyari, nahuli pa yan ng mga kalaban. Pagkatapos, ibinikti mga idol ng magdamag mga idol. So isipin nyo naman yun mga Lodi Boy. Tapos pinaghahampas pa ng ano yan, ng tali na may bakal. Sobrang sakit ang pinagdaanan niya. So dami na niyang sugat pero still inubos nyo pa rin lahat ng mga kalaban mga idol. So, napakatindi netong si Sisu mga idol, kaya palakpakan natin to mga idol. So, napaka-astig niya. So, ngayon, ang tanong, ano ang magiging ranking ni Lolo Sisu mga Lodi Boy? So, ilalagay ko siya ngayon sa S tier, syempre, no? So, napaka-astig niya guys. Hindi ako na-board ng kahit isang segundo man lang sa pelikula na to. So, napaka-badass, total badass talaga guys, nitong Sisu na to. So, next natin mga Lodi Boy is Transporter. Ito guys, Jason Statham to, favorite action star. Hollywood action star ko, personally. So, ito guys, diretso to sa S tier. Pero no bias to guys. Talagang magaling yung Transporter. Ang maganda pa kasi dito sa Transporter guys, meron pa siyang, makikita mo pa dito yung mga driving skill talaga dito ni Jason Statham guys, no? So, napaka-astig. Tapos, yung mga fight scene din, yung kwento din. So, sobrang lupit, mga idol. So, pang S tier talaga to, mga idol. Next is Colombiana, mga idol. So, matagal-tagal ko nang hindi napapanood to. Pero, medyo naaalala ko pa yung kwento nito, guys. Siguro, nasa ano to? Pero para sa akin, kung ikukumpara dito sa, sa Transporter, Sisu, John Wick, hindi siguro siya pang S tier. Or maybe hindi A or B or medyo A naman siguro, kaya lang parang sige ganito na lang, lagay na lang natin to guys sa B+. Okay, Colombiana guys sa B+ yan. Next is Taken. Okay, so malupit din to mga idol, pero siguro sa ano to, it's either nandito siya sa higher B or A. It's either nandito siya mga idol, pero hindi siya pang S. Siguro, sabi na natin, lagay natin to sa lower A. Okay. Next mga Lodi Boy is Kill Bill. Okay. Napakalupit din ito guys. At saka napaka-classic din nito.
Kaya lang yung volume 2 kasi nito hindi, kumbaga, mas malupit yung volume 1 pero medyo naglaylaw siya ng konti ng lupit level dun sa volume 2. Pero overall guys, maganda to guys. Maganda yung na to, yung movie na to. So, tapos isa pa dito guys, yung target niya dito, mga assassin din. Tapos ang dami niyang kalaban guys. Yung pinaka-iconic dito doon sa doon sa ginamit niya yung samurai niya mga idol, pinaghihiwa niya yung mga yung mga marami niyang kalaban no. Yung parang mga gangata yon. So, napakalupit mga idol. So, siguro parang papunta na ng S to halos pa. Kung okay sana yung volume 2 niya, sigurado nasa S tier to. Kaya lang medyo kinapust ako ng konti ng pagka-badass level doon sa volume 2. Kaya siguro nasa higher A lang siya mga idol. So next tayo guys is The Equalizer. 1 to 3 na to guys, napanood ko na lahat ng nito, ng sequel na to. Magaling din to guys. Napakalupin din nito. Parang to, parang nasa S or A. Mga ganon. S or A. Parang nandito siya. In between siya dito mga Lodi Boy. Pero siguro lagay natin sa lower S. Okay. Next is Nobody. So, nobody but you. So, okay din to guys. Pero mas gusto ko to din sa Equalizer. Kahit na wala siyang sequel. So, mas lamang siya sa Equalizer guys. Pero S tier pa din. So, parang nag-angatan sila mga idol. Wala na tayo dito sa sa C at saka sa D as of now Pero tingnan natin mga Lodi Boy. Next tayo. So, Atomic Blondie. Okay, ang comment ko naman dito mga idol. So, meron siya mga action na solid, pero medyo slow pace siya. So, ganitong tira niya, slow pace, tapos action, slow pace, tapos action. So, yun guys, dahil meron siya mga slow pacing dun sa kwento niya. Pero okay naman guys, okay yung choreography. So, yan, naastigan din ako dun sa sa bida na babae. Siguro nasa siya, nasa C. Okay, C. Pero hindi natin siya mai-level sa mga nasa taas na to. So, hanggang dito lang ang maibibigay ko dito sa Atomic Blondie mga Lodi Boy. So, next tayo is The Raid Redemption. Okay, ito guys, matindi rin to. Sobrang solid ng mga fight scene dito mga idol. So, napakalupit guys. Siguro pang to, almost S din. Pero since para mas okay kasi itong mga to So, nasa higher A to. Pero mas gusto ko yung Kill Bill kesa dito. So, dito siya. Pero parang ganito din kasi ang gulo. Nako po naman. Hindi kasi magaganda lahat ng mga movies na to Nagagandahan ako sa lahat ng mga movies na nandito. So, siguro dito siya. Dito siya, okay? Next is Polar. Ito guys, yung retired assassin na kaya lang di pinayagan mag-retire data to. Parang mga ganun yung kwento nito, yung pagkakaalala ko na napanood ko to. Tapos ayun, tinutugi siya ng mga ibang assassin din. So matindi din to mga idol. So nasa siguro, nasa mas mataas sa Greyman. Okay, 8 tier mga Lodi Boy. Next is The Mother, okay? Matindi din to. Napanood ko to. Pagkalabas nito sa Netflix, napanood ko na to guys, agad. So, pero ang ranking ko dito mga Lodi Boy is nasa mas maganda yung Colombiano dito. Mga B siguro, B. Okay. Next and last but not the least mga Lodi Boy, The Beekeeper. Ito yung mga pinakabagong movie ni Jason Statham. So, napaka-astig niya din dito mga Lodi Boy. So, hindi ko ito mararank sa D tier. So, sobrang na-enjoy ko itong movie na to. At mas mataas siya sa C. Or maybe B. Siguro nasa siya guys. Mas gusto ko to kaysa dun sa Taken. Parang kapantay siya ng Greyman mga idol. Okay, parang ganyan yung dalawang to. Pero dahil sabihin na natin babayas ako ng konti. Pero konti lang naman mga idol. Siguro... hindi tayo babias din. No bias tayo guys. No bias tayo diyan mga idol. So nandito siguro to. Hindi, mas gusto ko to kaysa dun sa Polar Nako naman, ang gulo naman ng tier. Nako, sige. Isipin natin kung saan natin ipupwesto to. Siguro mas gusto ko yung Kill Bill. So hindi siya hihigit sa Kill Bill guys. Dito siguro to. Okay, dito to guys. So, I think ito na yun mga idol. Ito na yung
ranking or tier list ko sa lahat ng mga pang one-man army na movie, mga idol, no? So, ito guys, thank you sa lahat na nakapanood. See you sa next video, mga idol. Ayan, out na ako.